Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Samahan niyo po inyong lingkod, si Kamanong po at tayo po yung magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong nangyari po at pinag-uusapan na po ito sa social media. Yung nangyari po kay dating Congressman Mike Defensor sa ginawa po ng BJMP. Ito po mga kapulisan. Grabe po ang ginawa po sa kanya. Talagang pinatatahimik, ayaw pagsalitain. Pati po ang mga media ay ayaw rin pong matanong mga kababayan. Bakit kaya? Pati ba ang mga pulis, ang mga BJMP ay mga diktador na rin po ba? Hindi pa convicted Hindi pa convicted si dating Congressman Mike Defensor. At wala po siyang kaso na mabigat. Nag-donate lang siya. Donation. Hindi po siya nagnakaw. Hindi po ba? Kaya kinwestiyon din po yan ni Atty. Rowena Guanzon. Tingnan po muna natin at panoorin kung paano po pinatatahimik ng BJMP ito pong si Mike Defensor. At talagang ayaw halos pagsalitain. Martial na po ba ang ating bansa? Ibang klase itong mga tao na ito. Mga kababayan, ang mga magnanakaw ang ayaw nilang hulihin. Isang damukal na magnanakaw, trilyon ang ninanakaw sa bansa. Mga kababayan, yun ang ayaw nilang hulihin. Talagang ibang klase po ang gobyerno natin ngayon. Sindikato di umano. Panoorin po natin mga kababayan ang kaganapan. Nagpatulfo ang isang mister matapos siyang mabisto. Grabe naman. Grabe naman yan. Grabe naman yung ginagawa niyo. Kung message mo na lang po, Grabe naman. Grabe naman. Grabe naman yan. Grabe naman yung ginagawa niyo. kung message mo na lang po, Ayaw pagsalitain, ano? Ibang klase. Ibang klase itong BJMP na ito. Itong mga kapulisan na ito. Mga diktador na rin ba ito? Ano, martial law na ba tayo? Ayaw nyo pagsalitain? Ito pa po mga kabayan. Panoorin po natin. Kami pa yung nadamay di. Sir, mag-interview ka, sir. Sasaktan mo eh. Nakita ko eh. Mukha yung ginagawa mo eh. Dalawang beses na kami ni-raid ng BGMP. Sir, bawal po. Ghost Mart lang. Yung Ghost Project, wala pa rin. Papansinin niyo yung media. Bakit mo kami awati ng ganun? Papansinin niyo yung media. Gusto niyo ng gan? Nangahangat yung pagkain. Ito po mga kababayan, ibang klase po, no? Ibang klase. Para mga kriminal na itong si Mike Defensor at ang senador Mike ang senador na si Marcoleta, Senator Marcoleta, para mga kriminal na. Ni bawal na magsalita ba? Ganon? Ibang klase itong mga tao na ito. Kaya sinagot po sila ng isang abogado. Ito po ang sagot ng isang abogado na si Atty. Rowena Guanzon sa ginagawa po ng kapulisan at ito pong BJMP. Ito po ang sagot ni Atty. Rowena Guanzon. Pakinggan po natin. Bumiyahi pa ng BJMP warden. Dapat po imbestigahan nyo yung jail guard nyo na pinagbuhatan ng kamay si former Congressman Mike Defensor habang nasa custody niya. Abay, hindi ho yan excusable. That's not excusable. The ground po yan for dismissal. Tama. Sa violence, harm
against a person detained, deprived of liberty. Yan ang pangatay mga United Nations Convention yan eh. Maliban na po sa admin case dyan na aside from the BJMP rules, meron pa sa Civil Service Commission na mga rules sa administrative complaints. Pwede rin po yung criminal case. Kaya dapat po, Warden, sa BJMP dyan sa Payatas Rizal, please investigate this jail guard who laid a hand and not only with the intent to harm, but with the full intent to humiliate a former congressman of this republic under his custody. We demand an investigation, Warden. I visit your detention facility. I visit it almost every week. And if that's the kind of jail guards you have, then not only the persons with deprived of liberty are at risk, also their families are also at risk. Yan po mga kabayan, ang pahayag po. Ang tanong, maiimbestigahan po ba Tony Rowena Guanzon? Kung yung ginawa nga lang sa ating Vice President, natatandaan nyo? Nung hinatid niya po yung kanyang secretary niya po sa Office of the Vice President, si Attorney Zulaika Lopez, nung ginigipit po ng mga buhaya, ng mga crocs sa House of Representatives. Hindi po ba natatandaan nyo po ba yun? Yung kung paano po ginawa ng kapulisan, nung mga panahon na yon, panahon pa ni Torre, yung isa pong pulis, doon po sa ambulansya, yung pinto ng ambulansya, isasara na handun po ang ating Vice President. Kung hindi po napigilan nung mga bantay ng ating Vice President, tatamaan po sa ulo ang Vice President. Inaksyonan po ba yan ang kapulisan? Yung ginawa ng pulis? Hindi po ba hindi inaksyonan? Baliwala lang? Vice President pa yon. Talagang isasara yung pinto. Napakabigat po ng pinto ng ambulansya. Di po ba? Pinatay na po nila yung issue ron. Wala na po nangyari. Tuloy pa rin po serbisyo ng pulis. Ngayon po ba? Sa tingin nyo, aaksyon na nila yan yung ginawa nila kay Defensor? Kay dating Congressman Defensor? Kung yung ginawa kay Vice President, wala na tayong balita ron na yun ay natanggal sa serbisyo? Di po ba? Ito pa ngayon. Malabo po sa nasasabaw ng pusit yan. Attorney Rowena Guanzon. Dahil po ang umiiral sa ating bansa ngayon, nakikita naman po natin ay puro po bendalo, break dalo, di umano. At puro pang-aabuso, mga abusado, di umano, ang mga nasa posisyon ngayon. Hindi po ba? Lahat na po ng klase nakikita po natin. Kaya nga sinasabi ng ating mga kababayan, silent martial law na ba to? Ang ginagawa po. Wala nang demokrasya ba sa ating bansa? Pati nga yung malaya nating pamamahayag, freedom of expression, freedom of speech. Di ba? Kinakasuhan na nga nila eh. Kinikitil na nila ang kalayaan mo. Kaya nakita, gamit na gamit. Kaya nga po yung sabi ng ating isang kababayan, totoo po yun eh. Ang may kasalanan po kaya nakakaganito ang ating bansa at lugmok po tayo sa kahirapan dahil ang unang-una ang may kasalanan ang mga nagbabantay ng ating bansa at ang pumuprotekta sa ating mga mamamayan. Kasi hindi na po nila pinoprotektahan ng mamamayan at hindi na po nila binabantayan ng bansa, lalo-lalo po sa mga magnanakaw na mga politiko. Dahil daw po sa panahon ngayon, ang mga kapulisan at mga kasundaluhan, lalo-lalo daw po yung mga may estrelya sa balikat, di umano, ang pinoprotektahan at binabantayan na raw po nila ay ang mga magnanakaw sa gobyerno, di umano, protektado nila. Ganyan na po daw ngayon, kasama
ang ating gobyerno, di umano. Kaya nangyayari ang lahat ng ito dahil din daw po sa mga men in uniform. Hindi naman lahat. Meron pa naman pong matitino dyan na wala lang pong magawa at hindi kumikibo. Pero yung nagpapakaasot, nagpapakatuta sa gobyerno na tinatawag na kanyang atin na bangag dahil sa male-maleta di umano na napapakinabangan din yata nila. Hindi kaya? Kaya dito po mga kababayan, kahit anong batas, kahit ano sabihin mo na paglabag nila, ito pong nakaposisyon ngayon, hindi po nila iintindihin yan. Dahil akala nila sa mga sarili nila, hindi na mawawala ang kapangyarihan sa kanila. Akala nila sa mga sarili nila, panghabang buhay na sila sa kanilang mga kapangyarihan at hindi na mawawala ito sa kanila. Yan siguro ang iniisip nila. Magmula nung makabalik ang pamilyang ito sa ating bansa, akala nila hindi na sila mawawalang muli. Ganyan po yata. Kaya po, yung pagiging gahaman at sakim sa kapangyarihan at pera ng taong bayan, talagang talagang mga ulupong. Hindi lang po mga buhaya, mga ulupong. Di umano. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang pinag-uusapan po na nangyari po dyan po kay dating congressman Mike Defensor. Talagang grabe po ang ginawa po ng BGMP, ng mga kapulisan. At tingnan po natin yung sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon, kung aaksyonan yan ng warden nila. Baka nga yung warden pa nagbilin eh. Huwag nyo pagsalitain yan. Di ba? Pag nagsalita, barasuhin nyo. Hindi kaya kabilin-bilinan dahil nga nakita na natin yan sa ginawa nila sa Vice President BP Sara. Ganyan din po ang ginawa. Mas masahol pa ang ginawa kay BP Sara. Pinakamataas, pangalawa sa pinakamataas na kapangyarihan, pero ganun-ganun lang po nila bastusin at gipitin dahil po sa kasakiman sa pera at kapangyarihan. Hindi po ba? Kaya po, sana po, dahil I think malapit na po yan, desisyonan, lalong-lalo po, dahil nga po nagpapail po, nagpipetisyon po ang grupo, ito po sila Senator Marcoleta at Mike Defensor at sila Senator Jinggoy na makapag-bail, makapagpiyansa. Alam naman po natin nakakatiga naman po yan. Dahil yung issue naman po nila ay issue po ng donation, mga kababayan. Wala pong ninanakaw na pera ng taong bayan si Senator Marcoleta. Donation. At yung mga nag-donate, ikinulong. Pero yung mga magnanakaw ng bilyon, trilyon, malayang-malaya pa. Talagang ibang klaseng bansa ito. Ang mga magnanakaw malalaya. Unbelievable. Kaya mapapamura ka na lang sa gobyernong ito. Ang mga magnanakaw ang malalaya, malayang-malaya magnanakaw at sila pa nag-i-impeach. Pambihirang buhay yan. No? Ngayon lang tayo nakakita ng ganyang klase. Ibang klase pala pag naging presidente. Ang isang tinatawag na bangag. Pagka bangag pala ang presidente, ang bansa ang magsasakripisyo at ang taong bayan ay maghihirap pala, mga kababayan. Maraming salamat po sa nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa inyo po mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po at shoutout po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Felipe Shapno from Texas, USA, Mila Yi, kay Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA, kay Felipe Shapno from Texas, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Binagracia from Bacolod City. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat.
At ingat-ingat po kayo sa inyo po mapagawa. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ng maraming dasal at nang tayo po'y maingatan. God bless po sa inyo lahat. Paalam po. Bye-bye. Sa muli.